Pag-uusapan natin ngayon mga kagala ay paano nga daw malaman kung may anomalya o red flag sa isang working permit papunta ng Poland. Hi, what's up mga kagala? Ito nga pala si Arjen Martinez, ang nagbibigay ng impormasyon about sa Poland at sa mga gala sa parte ng Europe. Usapan natin ngayon mga kagala ay paano nga daw malaman kung may anomalya o red flag sa isang working permit papunta ng Poland. So, bago yan mga kagala is inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko mga kagala. So, hindi aksidenteng pinanonood mo ako ngayon mga kagala dahil alam ko isa ka sa nangangarap pumunta ng Poland is maigihing tapusin mo tong video na to mga kagala dahil baka makatulong to sa'yo. So, mag-ingat po tayo ngayon sa mga patuloy na nangangako na mapapaalis kayo ng mabilis mga kagala dahil sa pagbabago ng mga rules dito. Sabi nga na i-vlog ko na to dati na nililimitahan nga nila mga kagala ang pag-release ng visa o pag-approve ng visa dito. Nagsimula sa 100%, 60% ng pag-approve ng visa is ngayon is 90% na ang refusal. So, huwag kayong mag-alala pero kung talagang may trabaho kayo na na-applyan at na-i-comply nyo yung mga documents, so may pag-asa kayo mga kagala. Pero kung sinasabi lang nila na ito yung agency nyo, ito yung work nyo rito, na makikita yan dun sa list ng government dito, is na kailangan nila ng tao, is ma-approve naman kayo. Pero sabi ko nga dati na nasa 10% na lang ang chance na maibibigay na visa para sa inyo. So dahil nga nagkahigpitan, unang-una yung talunan ng talunan, pangalawa is yung mga recruiter dito is napakarami na at ang taas ng maniningil nila dahil sa dami nang nagrereklamo sa gobyerno. Yun. Kaya yun, isa rin yun sa dahilan ng paghihigpit nila di sa Poland. Yung mga sinabi ko nga nung nakaraan, yung bintahan ng visa or sa tulad nung nangyari sa Pilipinas, bintahan ng bili is slot para makakuha ng visa appearance is dahilan din yun. Kaya mandaming na bagong rules lalo na ngayon ay mismong applicant na ang magbubok ng sarili nilang visa appearance. So napakahirap, ang daming proseso nung pinanood ko yung ibang mga content creator dito na kailangan mong mag-antay ng 3 email bago ka pa makapagkuha ng slot para sa visa appearance. So dahil hindi yun ang topic natin ngayong araw, sisimulan na natin mga kagala. Paano nga daw ba malaman kung red flag talaga ang or may anomalya sa isang working permit na pinadala sa inyo ng inyong agency? Unang-una mga kagala, pag kasi ang ipapadala sa inyo yan is soft copy lang. Kasi yung hard copy pinapadala yan by InPost or DHL or kung anumang courier ang available diyan sa inyo. So, papadala yan sa inyo by email, dapat hindi yan naka-edit mga kagala at dapat makikita nyo yung inyong future employer di sa Poland or company or pati yung name ng agency. Dapat makikita yan at saka yung kung saan Buboy Chief Office in-apply ang inyong working permit mga kagala. So, dapat makikita rin yan yung code ng inyong working permit. May parang barcode yan mga kagala. Iyan ang napakahalaga. Pero pag ang pinadalang soft copy wala nun mga kagala is magduda na kayo. Kasi ang barcode mga kagala is malalaman agad yan doon sa embassy pa nag-visa appearance ka na fake yung working permit. Yun mga kagala. Kasi kaya minsan tinatakpan din mga kagala ng mga agency yung or agent nyo yung validity ng working permit yung mga kagala kasi ang ina-apply nila minsan is ayang seasonal working permit. Explain ko sa inyo mga kagala kung ang seasonal kung paano yan makaka-apekto sa ating visa appearance or pagbigay ng approval ng visa sa inyo. Unang-una, ang seasonal is 9 months lang yung working permit mga kagala. So, padaliin na natin, make story long short mga kagala. Ang maghihintay kayo ng visa appearance, for example, o sige na, na-release na yung working permit dito, tapos
ipapadala by DHL papunta sa inyo, or siguro mag-iintay ng 3 weeks or 1 month maximum. Pagdating doon, so 9 months mga kagala, bawasin na natin 8 months na lang natitirang validity mga kagala. Tapos maghihintay ka ng visa appearance. Makakuha ka ng islat o SafeMat, daliin na rin natin mga kagala. So gawin na nating 6 months nakakuha ka ng visa appearance slot. So nabawasan ng 1 buwan, tapos 6 months. So 7 months na ang na-consume ng inyong working permit mga kagala. So ilan na lang ang natitira. Kaya mataas ang refusal. Ang chance na ma-refuse yung visa nyo. Kasi ilang days na lang yung working permit na natitira. Kaya kung nag-a-apply kayo is dapat siguraduhin na nyo na ang i-release na working permit sa inyo is 3 years or 2 years, ganun mga kagala. Kasi pag mga seasonal yan mga kagala, kaduda-duda na yan, na pira nyo lang ang kailangan nila na para mag-apply lang kayo. Pero working permit nyo seasonal, bye-bye na mga kagala. Is pag na-refuse kayo, wala kayong habol sa agency. Kasi hindi kasalanan ng agency na na-refuse kayo, sasabihin nila yun sa inyo. So, yun na nga mga kagala. Tapos may isa pa tayong subscriber na nag-comment sa akin mga kagala doon sa ginawa kong tutorial paano malaman yung legitimacy ng company or nag-i-exist siya dito sa Poland. So may ginawa na akong vlog yan mga kagala, tingnan nyo na lang. Nag-comment siya, hello po, nandiyan na po sana ako last February 2023 pa. Pero mga kagala, 2023 pa, 2026 na siya ngayon. So kaso di ako binitawan ng employer ko at agency ko. Ask ko lang, legit ba ang agency na legit ba ang MadMax dyan? Salamat po sa pagsagot. So kung ikaw dito sa Poland, kung narinig nyo itong MadMax na to mga kagala, please paki-comment naman kasi wala akong idea rito. At hindi ko pa siya narinig kahit minsan mga kagala. So sa mga nandito sa Poland, paki-comment nyo kung narinig nyo na itong agency na to para matulungan natin ang ating kababayan na gustong pumunta ng Poland. Pero sa iyo ma'am, dapat mag-ingat ka rin sa pag-apply at baka kasi agent na nakausap mo at pera na naman ang kailangan nila, pipirahin ka lang nila. So, marami na po naglipa ng agency rito na nasa watchlist na sila ng DMW, pero patuloy pa rin silang nag-hire ng tao. Tinatarget kasi nila mga kagala is yung sa third country kasi hindi naman sila saklaw naman sa Pilipinas eh. Kasi pag sa Pilipinas sila nag-hire, explain ko na rin, kailangan nila ng tie-up agency sa Pilipinas. Ganon. So, kaya nasa watchlist sila ng DMW is wala silang agency, wala silang tawag ng permit na mag-recruit ng mga Pilipino galing sa Pilipinas. Pero hindi ko sinasabing illegal sila or wala silang permit na mag-recruit. Pwede naman sila mag-recruit sa katulad ng third country. Ito yung mga pangalan nila mga kagala, i-flash ko sa screen para malaman nyo na rin at makapag-ingat na kayo. Kasi itong mga agency na to mga kagala is sobrang lalaki ng singil, is halos buong bahay na ay kaya mo nang patayuin pag nag-apply ka sa kanila mga kagala. Pero patuloy pa rin sila nung may isa pa nga na napanood ko sa TikTok na gusto nilang nanghihikaya talaga sila ng mga applicant na grabe ang pangako nila, citizenship, permanent, na kayang dalhin ng pamilya. Totoo, yes, kayang dalhin yung pamilya, pero yung citizenship hindi. So, pinaprocess ko na ngayong mga anak namin dito na madala rito. So, mga kagala, abangan nyo yun kasi mas maganda kung kami mismo nag-process na para malaman nyo kung paano, kung may plano kayong dalahin dito yung mga anak nyo sa Poland. Kasi dito sa Poland mga kagala is napaka-normal ang buhay dito, walang bangag dito. So safe yung paglalakad sa may gilid, sa gidli. So kahit gabi na naglalakad ako diyan, walang gagalaw sa atin diyan kasi napaka-safe ko ng Poland. So ngayon nga mga kagala is pupunta kami ng Warsaw bukas para kumuha pa ng mga ibang document para sa pag-process ng anak namin na dadalhin din sa Poland. So balik tayo sa topic. Yung mga agency yun, mga kagala, is nangangako ng madadala daw yung mga anak. Yes, totoo. Pero yung permanent residence is suntok sa buwan pa sa ngayon, mga kagala, is dahil napakahirap ng Polish language. Kailangan pumasa sa exam. Pero yung agency to, nangangako sila mga kagala na
pwedeng mag-permanent daw. Yun, yung legality nila doon sa Poland. So 3 years na ako dito, 5 years, magsi 6 years na ako sa Poland, mga kagala, pero ang hawak ko pa rin ay TRC. Hindi pa rin ako nakahawak ng permanent residence, mga kagala, dahil napakahirap ng exam dito. Or, kung gusto mo naman is talagang aralin mo at mag-exam ka, pero may limit pa rin, mga kagala, hindi lang pumasa na. May bracket salary yun para makapag-apply ng permanent resident. Hindi lang ganun kadali yun, mga kagala. Kaya wala nila, pag sinabing marunong ka na mag-police, is B1 ng police, is pwede ka nang mag-apply ng ganun. Hindi, may bracket salary yun. So, hindi ko lang alam kung magkano. Lalo na yung EO Blue Card, mas mataas na yung bracket salary nun. Nung nakaraan is nasa 12,000, pwede na sana kami doon. Kaya lang, hindi pa rin ako marunong ng B1 language, kaya hindi ako makapag-apply. So, ngayon nga mga kagala, magkukunti lang ako ng kwento sa inyo tungkol sa mga biyahe namin nung nakaraang araw. So, napakaganda. So, punta kami kung napanood yung mga video ng gala namin, sobrang nakaka-relax ng paligid, sobra. So, pag ikaw ay nagtatrabaho ng hard work, kailangan mo minsan dahil stress ka rin. Pag punta ka, magbakasyon ka, hindi lang puro trabaho, mga kagala, kasi dito na tayo sa Europe. Samantalahin na natin ikutin yung Europe. Hindi katulad nung nasa Middle East ako na hindi ako nakapag-ikot ng lugar nila, hanggang doon na ako sa accommodation, sa ibang mall. Kasi hindi katulad dito sa Europe, malaya tayong nakakagala, katulad ng papunta ng ibang Schengen country. Schengen, bahala na kayo, basta Paris, France, alam mo na, pasyal tayo. Napakaganda talaga ng Europe. So, hanggang sa muli, mga kagala, ito nga pala si Arjen Martinez, ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. Isang payo nga pala, mga kagala, bago kayo pumunta ng Poland is mag-subscribe na kayo. Abangan nyo ulit yung mga gala natin. So, magandang pupuntahan pa natin yung mga ibang lugar dito sa Poland. So, hanggang sa muli, ciao!